Nararanasang bigat ng trapiko sa Camarines Sur nagsimula ng humupa dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng mga ahensya ng gobyerno. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Gary. Nagsimula ng humupa ang matinding traffic sa Andaya Highway sa Camarines Sur dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Camarines Sur Provincial Police Office, nagsasagawa sila ng round-the-clock na operasyon upang ayusin ang trapiko at maiwasan ang counterflow na posibleng magpalala pa ng sitwasyon. Katuwang dito ng PNP ang Land Transportation Office. Sa sitio Mauca sa Barangay Kulakling, Lupi, gumagana na ang 30 minutong interval scheme kaya tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan. Ganun din sa Barangay Kabutagan, Lupi, kung saan may stop-and-go scheme na nagpapahintulot sa parehong direksyon ng trapiko, timog at hilaga na nagpapatuloy tuwing 15 minuto. Para naman sa mga nagbabatak mag-ibang ruta, inirerekomenda ng mga autoridad na dumaan na lamang ang mga light vehicles sa Sipocot, Camarines Norte o kaya sa Santa Elena, Kapalonga, Daet, Camarines Norte kung papunta o pauwi ng Maynila. Nagpasalamat naman si Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na agad na tumugon para ayusin ang problema sa traffic sa Andaya Highway. Sa mga nasabing lugar, ang lagay ng trapiko ngayon sa Ragay ay magaan hanggang katamtaman kung ikukumpara nitong mga nakaraang araw. Pero sa Lupi ay medyo mabigat pa rin. Ang dahilan ng traffic ay ang hindi pantay-pantay na kalsada, ongoing na road repairs at mga motorista na nagka-counterflow. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa kanilang trabaho na mag-install ng steel sheet piles at iba pang materyales para mapaganda ang kalsada. Ayon sa ulat, 58 steel shield piles na may haba na 4 na metro ang naihatid at kasalukuyang ini-install na. Kaya para sa mga motorista, paalala ng mga otoridad na mag-ingat at magplano ng maaga para makaiwas sa mga abala. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa.